Hallelujah. Jesus Christ is the Alpha and Omega. Si Yesu Kristo po ang Alpha at ang Omega. From our salvation until our eternal life, all belong to Jesus Christ. Mula sa ating kaligtasan, ang sa ating tuwing walikan, lahat ikiligani kay Jesus. Without Jesus Christ, we cannot be saved and into heaven. Kaya kung wala po ang ating Panginoon Kristo, hindi po tayo maligtas sa pagkakapasok sa kanilang. That's why when you try to understand the Bible, please change your side from this earth to heaven and check the Bible. Kaya naman kung nais na natin magigulong sa ating kaligtasan, maintindihan ang sinasabi ng Biblia, kailangan ayusin natin ang ating tunay na pangunawa mula doon sa mababang kalalagayan. Ayaw punta tayo sa spiritual na kalaligan. You know what is the problem? When you try to understand the Bible, open, almost password, we open dictionaries and then check other password teachings. At wala nga po sa atin na nagkakaroon tayo ng problema sapagkat kapag tayo nagbabasa ng Biblia, mas sinisiyasat po namin ang mga diksyonaryo at sinasabi ng ibang mga pastor. But through the concept of the dictionary, we cannot understand terminology in the Bible. Pero tandaan po natin, hindi po naman kailangan, hindi magiging katulad sa atin ang mga sinasabi ng mga diksyonaryo upang maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia. What is glory of God? Ano po yung tinatawag na kalalagyan ng Diyos? According to dictionary, it is glorious light, like bright. Ililiwanag po ng diksyonaryo na sabi ko ang kalalagyan ay parang isang matinding liwanag galing sa Diyos. Also, in the Bible, this glorious light in the faith of Jesus Christ. At mula sa Biblia ay makikita po natin at mabasa natin na meron talagang malwalhating liwanag sa mukha ni Kristo. Also, all the time we said to people, let's glorify God, let's glorify God. At maging tayo ay minsan ay binabangin natin sa mga tao at walhating natin ang Diyos. Through our men's mind, through our present worship, we can glorify God. At sa ating makaisipang mga tao, iisip natin na kapag tayo sumasambat at pupuri sa Diyos, ay nanuluwalhati na natin. Also through our men's mind, by the big hand, we can glorify God. At mula sa ating kaisipan, ay iisip natin na sa pamagitan ng ating pagpalakpak, ay nanuluwalhati natin ng Diyos. Yes. But God is different. That's why we have to understand Bible and His God. Pero ang Diyos ay kakaiba, kaya naman kailangan natin maintindihan ang sinasabi ng Only God the Father was glorified when Jesus Christ died on the cross. ang Diyos Ama ay nalwalhati sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Hesus sa krus. That's why Jesus, before died on the cross, Father, please glorify. He said to Father, glorify. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon Hesus bago siya mamatay, walangin mo ang walangin ang iba sa pamamagitan. When God's Son came out from Father's bosom and came to heaven, at that time, the Father glorified. Sa pag-alis ng presensya o sa pag-alis ng anak mo sa presensya mismo ng Ama at pagpasok sa kalangitan, kinalwalhati niya ang Ama. That's why Jesus said, again, Father glorified through my death on the cross. Kaya naman sinabi mismo ng ating Panginoon na nalwalhati ka sa pamamagitan ng ating kamatayan sa krus. Because through death of Jesus Christ, He glorified God. Because at that time, the character of God, the mind of God, revealed to us. Sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan ay niluwalhati ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay nakita natin kung ano ang mga katangian ng Diyos. Only when God revealed His mind, His character, there is glory of God. Pero alam natin na kapag nahayag ang kaisipan ng Diyos at ang pagkakilala sa Diyos ay naluluwalhati ang Diyos. Without denying ourselves, we cannot glorify God. Ibig sabihin, kung hindi natin tatanggihan ang ating masarili, hindi ko natin
namin maluluwalhati ang Yes, Diyos. because when we deny ourselves, Jesus Christ living from us at the time, God the Father. Sapagkat kapag naitanggi po natin ang ating mga sarili, doon na makahayag si Kristo sa ating mga buhay at maghahayag din ang kalalagyan ng Diyos. Only at the time when we died on the cross, deny ourselves, take cross and follow Jesus Christ, at the time God the Father glorified. Ibig sabihin, maluluwalhati lamang po ang Diyos Ama sa buhay ng sa atin kung tatanggihan po natin ang aming mga sarili, magpapasa na natin krus at susunod kay Kristo. That's why you really have to understand, God does not really accept only sacrifice. Bible said, I don't like accept sacrifice. That's because that is only religion. Kaya nga sinabi po ng aking Panginoon, hindi sapat ang mga hain sa atin at hindi mo sapat mga anghel para aking tatagin. He said, I want to receive your mercy, your love. At ang nais kong matanggap mula sa inyong amaw at pag-ibig. It is problem in Israel people, Hebrew people, they make religion and then only they mistake to God and through sacrifice, they want to glorify God. At yan din ang nangyari, problema sa mga Israelita, sa mga Hebreo. Gumawa sila ng sa pamamagitan ng kanilang mga hain ay naluluwalhati nila ang Diyos. That's why in the Malachias, chapter Malachias, book of Malachias, it is close. Somebody crossed the door of the custody. At mababasa na po natin doon sa aklat ng Malakes na kung saan napakaganda yung ginawa ng tunay na nasa ating pintuan sa silangan na. Today also, that's why we need to be careful when we serve to God. Yan din ang dahilan kung bakit kailangan natin maging matinag kapag tayo nandito sa Diyos. So when we deny our own self, Jesus Christ can reveal Himself from us. Kaya naman sa pamamagitan lamang po ng ating pagtanggi sa ating mga pagkatao, doon lamang pumahayag si Kristo sa ating mga buhay. Jesus said, in the last day, I see your fruits. If you have good fruit, you will be saved. But if you have no good fruit, you will be cut out and thrown into fire. Sinabi nga po ng ating Panginoon Jesus sa huling araw ay makikita ang bunga na meron kayo. Kapag kayo walang bunga, kayo tatapon doon sa apoy ng impyerno, pero maliligtas kayo kung kayo ay mamunga. What kind of fruit? Money? Or how many members? So many members? There's fruit. Pero ang mga tinutukoy na bunga sa Biblia, ito po ba'y tungkol sa pera o tungkol sa dami ng miyembro ng iglesia? Through John chapter 15, you can understand, there's only one fruit of Jesus Christ. At doon sa wag, kabanatang 5, isa lamang bunga ang hinahanap ng ating Panginoon, kundi ang bunga ni Jesus Cristo. Jesus said, I am the vine tree, but you are my branches. At sinabi mismo ng ating Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga saka. When you connect to tree, you can be a fruit. But when you disconnect from tree, you have no fruits. At ang sino mang mananatili doon sa puno, ay siya mamunga, ngunit ang hiwalay sa puno ay hindi makapamunga. Which means we cannot bear good fruits, but only Jesus Christ from us. Ibig sabihin, hindi po tayo talaga makakapamunga ng mabuti. Si Kristo lamang ang pwedeng mamunga sa atin. Because there's not no good things in us. Sapagkat wala po talagang mabuting bunga na makikita sa atin. Only when Jesus Christ reveals Himself from us, there's fruit or fruit of the Holy Spirit. Pero kapag nahayag si Kristo sa buhay ng bawat sa atin, doon lamang po makikita ang tunay na bunga, yung bunga mismo ng banal na Espiritu. That's why without denying yourself, diba? Without humble yourself, there's no fruits. Kaya nga po maliban po, natanggihan po natin o limutin ng ating mga sarili, magpakumbaba, wala po talagang magiging bunga sa atin. Today, many believers, they want to glorify to God. That's why they come to church and serve to God. Maraming mananampalataya na nagnanais malulhati ang Diyos sa kanyang mga buhay, kaya mas sila'y pumaparang sa iglesia upang maglingkod. But they don't know. They are not understand about what's the meaning of the glory. That's why when they serve to God, they are fighting each other. Pero hindi po nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya naman, kapag mayroong hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia, sila po yung nakaaway. That's why even though among the church workers, there's sometimes disputes and fighting because they don't know who's God. Kaya nga po kahit sa mga magagawa, nagkakaroon ng pagkikisisan at pagkakakaalitan sapagkat hindi pa rin nila naunawaan kung anong kalwalhatian ng Diyos. That's why it's really good until really be born again and then deny on yourself, much better not really serve to God like as a pastor or
ministers and church workers. Yan ang dahilan kung bakit mas maganda talaga na hanggang hindi ka pinapangunak ng muli ng lulusan sa harapan ng Diyos, ay huwag kang munang maglilingkod bilang pastor, maggagawa o anumang gawain sa loob ng Diyos. Because without denying yourself, when you serve to God, you will get your own righteousness. Sapagkat kung hindi mo lilimutin ang iyong sarili at ikaw ay maglilingkod sa Diyos, hindi ka matutungtong magpakulat. Because you are just man by the evil spirit, you want to boast to others, even to boast to ourselves. Tayong tao lamang, kaya wala tayong ibang layunin sa ating mga buhay kundi magmalaki at magmataas sa iba. Because I serve to you, God, I serve to you so much like this. I offer to you, I serve to you like this. It will be our own righteousness. At itang na lamang doon na ilalabas natin ang ating sarili kapilan at ipaglalakar natin na nalingkod naman ako sa Panginoon. Ginawa kong ganitong Panginoon sa iyo. That's why Matthew chapter 25, there is two kinds of believers. At sa Mateo, Kabanatang 25 ay masasumpungan natin ang dalawang klase po na nananampalataya. Left side goat and right side sheep. At doon sa kaliwa, makikita po ang mga mananampalatayang kambing at ang sa kanan nila, mananampalatayang tunay. God said to sheep, please come and receive your rewards in heaven. At sinabi ng Diyos kung saan sa kanan sa tupa, tumuloy ka at tanggapin mo ang gatimpang inilaan sa iyo ng Diyos. Because God said, when I am hungry, you feed me. When I am thirsty, you give me food. And then when I sick, you look after me. Everything about that's all things you did. But they said, I don't know, because I cannot remember that one. Sapagkat nang ako'y magutom, ako yung pinakain, nang ako'y hubad, yung pinaramtan, nang ako'y magkasakit, yung dinalaw. Pero sa kabila ng mga bagay ito'y walang kaalam-alam yung mga tao ito kung kailan nila ito nagawa. Yeah, because already they deny your own self. That's why they are not. They have no proud mind, boasting. That's why God said, "Oh, it's okay. Already you are for God." At dahil nga po nililong na nila ang kanilang mga sarili, kaya wala silang natatandaan kung ng mga bagay na kanilang mabuting nagawa. Yeah, but usually, how about almost Christians? They want to boast about. I did like this, but finally they be God, they God, and then you go to higher. Pero sa normal, ang mga mananampalataya normal din na nakikita sa atin ang ating pagmamataas o pagmamalaki at ipinagmamalaki natin, nakuha ko naman ito, bigla ko rin yun. Ibig sabihin mo, pagdating ng araw para tayong mga mananampalatayang kambing at tinatapon tayo sa kahoy. Matthew chapter 7, diba? There's no problem because of demons, heal the sick, also prophesy. There's no problem. Pastor Bino prophesy. What is gospel? It's gospel. Sa Mateo Kabanatang 7 ay makikita po natin na walang masama ng pangaral ng salita ng Diyos, walang masama kung ikaw nagpapagaling o nagpapalayas ng libro. But problem is, it just be their own actions. They already post mind to themselves. Pero ang naging problema habang ginagawa ng mga tao ito, mga bagay na yun, nagkakaroon sila ng sariling pamamagitan at ang naitataas ko na nila ay ang kanilang mga sarili. Especially, they misunderstand about the God. That's why they should, through this kind of business, we can enter the heaven. At dahil nga po nagkakaroon sila ng maling pangunawa tungkol sa Diyos, ang inaakala ng mga tao ito sa pamagitan ng kanilang mga gawang ito ang magiging dahilan kung bakit sila papasok sa That's why Matthew chapter 7, Jesus first said about fruit. Check your fruits. At mula doon sa Kabanatang 7 ng Mateo, sinabi siya sa atin yung ang mundo. Also, again, Jesus said to them, the narrow gate, but we have to pass through on this narrow gate. At binanggit din po ng Mateo Kabanatang 7 na kailangan natin pumasok sa makikot ng ating tumahan. What's the meaning of the small, this narrow gate? Ano nga po ba ibig sabihin ng makikot ng ating tumahan? Grace, the door, the gate of the grace of Jesus Christ. Ibig sabihin, ito po ay tumutukoy doon sa biyaya, sa makikot o maliit na biyaya ng ating Panginoon Jesus. If you understand this meaning and accept, you are really blessed. You are really blessed.
At kung maunawaan lamang natin na mensahe ito tatanggapin sa ating mga buhay, tiyak po na mararanasan natin na tayo ito'y tunay na pinagkakaroon. Yeah, but almost Christian, they don't like to accept this kind of message. Pero marami mananampalataya ayaw ng ganitong klase po ng mensahe. Yeah, we also say, Pastor, when I understand this verse, this gospel, there's something angry mind to God. Maging sa aking buhay, matapos po maunawaan ng ganitong klase po ng mensahe, nagkaroon pa nga ako ng galit sa Diyos. Yeah, because God, if like that, how about me? How about my serve to you? How much I serve to you? How about this one? At dahil sumagot ako sa harapan ng Diyos, paano naman ako? Paano naman yung mga bagay na nagawa ko at natapos ko? Yeah, since already it became my own nonsense. Ibig sabihin, lahat pala ng aking ginawa ay ayaw naman sa aking sariling kaguliran. Yeah, we have to really understand. We came from dust. Nothing. Una, muli ay pinapaunawa sa ating galing lamang tayo sa loob at wala tayo. We are nothing, but by the grace of Jesus Christ, we became God's children. Pero sa kabila po ng ating pagiging walang halaga, sa kayaya ng ating Panginoon Jesus, tayo pinaging mga anak. That's why we have to go back to our own place, the dust. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magmabalik sa dati nating pinagmula. That's why Adam and Eve, after commission to God, God said to Adam, go back to dust, and cultivate that Kaya naman one. matapos magkasala sa Adan at Eva, sinabi ng Panginoon, bumalikan doon sa alabok. Which means, after you go back to the dust, you understand where you come from, your original place, your original position. At kapag nagawa mo ang mga bagay nito, ay makikita mo kung saan ka talaga nanggaling at alam mo kung anong iyong kalalagayan. If we have no Jesus Christ, you are nothing, di ba? You are enemy of God, like the same of animals. Maliwanag po na kung wala sa Kristo sa ating mga buhay, ay mananatili po tayong kaaway ng Diyos at wala tayong pagkakaiba sa hayop. But we did not nothing, di ba? We did not do nothing. By the grace of Jesus Christ, we became God's children. Wala naman po talaga tayong ginawa anuman, pero sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo ay naging anak tayo ng Diyos. Yeah, only when we into the heaven, God wants to check the grace of Jesus Christ, blood of Jesus. Kaya nga po sa pagpasok natin doon sa kalangitan, ang tanging sisiyasatin lamang sa atin ng Diyos ay kung nasa atin ang biyaya at ang kalalagyan ni Kristo. It is very hard to deny our own self. Ang totoo, mahirap po talaga ang limutin ng ating mga sarili. It is not says about again to fighting against sin, but it's not that only that means. Hindi lamang ibig sabihin ito'y makipaglaban sa kasalanan. Yeah, because all the time we love ourselves, we are self-seeking, self-love, selfish mind. We are all self. Bawat sa sa atin ay pare-parehong hinahanap at gusto masumpungan ng mga bagay na nararapat para sa atin. At ang tanging isip lamang natin ay ang ating mga sarili. Yes. Even though when we love our brother, our family, but also that is saying we love our own self. Kaya naman maging kung tayo yung ibig sa ating mga pamilya, ang ibig sabihin lamang yan, minamahal natin ang ating mga sarili. Yeah, there's no life because there is only living for only our own self. Kaya nga po masasabi natin walang buhay doon sapagkat tayo po'y nabubuhay lamang para sa ating sarili. You see, today almost unbelievers, many Christians, they live only for themselves. Karaniwan ngayon sa mga hindi mananampalataya at maraming mga Kristiyano na nabubuhay lamang para sa atin. That's why they cannot deny your own self and then take cross and follow. Yan ang dahilan kung bakit nahirapan silang limutin ang kanilang sarili so magpasa ng krus at sunod kay Kristo. Also, do not misunderstand about the take cross and follow Jesus Christ. It's not really, like that, but not really become like as a pastor or missionary. Not means. Pero wag din natin mamaling sa pangunawa ng sa ating yung tinatawag na pagpasa ng krus. At sumunod kay Kristo, naiisip natin ang ibig sabihin niya, kailangan maging pastor ako, kailangan maging manggagawa. All the time, we have to deny ourselves in our life, in our family, in our also church, in any places. Ang pinakamahalaga ay kailangan natin talaga limutin ang ating mga sarili, hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa ating iglesia at maging sa lahat ng lugar na ating matutumunan. What is the meaning of the gospel of the cross? Ano nga po bang ibig sabihin ng mabuting balita ng krus ni Kristo? Maybe you understand Jesus Christ died on the gospel cross. Alam ko po ang pangunawa na hindi ito ang ibig sabihin ay yung mabuting balita na namatay si Kristo sa krus. But this is not gospel. But God asked, how about you? How about you? You. Hindi rin po ang tinatanong sa atin ng Panginoon ang pinakamahalaga ay ano ang malagay natin dito. If you already died on the cross,
You are nothing, but you are nothing. You will be really humble. At kung ikaw ay tunay na namatay na doon sa krus, ibig sabihin, pinalalagay mo na ang sarili mo na walang halaga. Like as life of Jesus Christ. Katulad ng naging buhay ng ating Panginoon sa Yeah, Diyos. Almighty God. But He was crucified by man's hand. Siya po isang makapangyarihan Diyos, pero natako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. When He crucified on the cross, there's no rest, but nothing. Why for us? At nang naipako sa krus ang ating Panginoon, wala po siya anumang saklot sa kanyang katawan. Bakit? Sapagkat hindi para sa ating We need to be careful. We cannot be perfect. We cannot be perfect, di ba? Kailangan natin maging maingat na hindi natin kayang tunay na maging ganun. But it is important our mind. Pero ang pinakamalaga ay nilalaman ng ating mga puso. It is important who is your master owner. At ang pinakamalaga ay sino ba talaga ang ating pinapanginoon. If your owner is Jesus Christ, is enough. Even though you have mistake, also even though you cannot try fully, it's okay. It's Kaya enough. naman po ang kinikilala ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon Jesus. Wala na po tayong aalalahanin pa kahit na po tayong magkasala. But it's problem today, almost Christian. We call to God Jesus, Lord, my Lord, but only say, not there's no mind. Pero No naging mind. hindi, maaari nga po tayong tumatawag ng Panginoon sa ating Diyos. Pero ito'y galing lamang sa ating mga nabi. Because they don't know who's Jesus Christ. Sapagkat ang totoo, hindi natin kilalang lubusan ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, this time, let's understand who is meant about our spirit. Ngayon ay kailangan natin mabuha mabuti kung ano ba talaga yung tinatawag na spirito ng tao. God is Trinity, God, Father, Son, Holy Spirit. Ang Diyos ay tatlong persona. Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. We have to be baptized by the Holy Spirit. Ang bawat sa atin ay kailangan mabautismuhan sa tulong ng banal na Espiritu. Only we can be born again by the Holy Spirit. Maging ang ating kapanganak ang muli, mangyayari lamang sa pamagitan ng Espiritu Santo. According to Malachi chapter 2, verse 15, until now we have so much business about our spirit. Malakay, malakas kabanatang 2, talatang 15, ay nagkakaroon tayo ng maling pangunawa tungkol sa ating Espiritu. Okay, sabay-sabay, Malachi chapter 2, verse 15. 2:15, at di ba nga siya ay gumawa ng isa, bagamat siya ay may labis na Espiritu, at bakit isa, kanya hinanap ang dahil makadiyos. Kaya iningatan ninyo ang inyong kalooban, at huwag nang maglilito laban sa asawa ng kanyang kabataan. Peter was teaching from this verse about God can make many spirit, but Peter said only create one spirit. Ang sabi dito, ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang gumawa ang maraming Espiritu, pero isang Espiritu lamang ang kanyang ginawa. Yeah, but if God create our spirit, we have no hope. We will be like as the angels in heaven. Kaya nga kung hindi ang Diyos ang gumawa ng ating Espiritu, wala po tayo magiging pag-asa at natutulad lamang sa sa mga sa kanila. That's why here about make, he not make them one, but make. Original word is asa. At diba, isa lamang Espiritu ang kanyang nilikha. Isang Espiritu. Yeah, but of course there's one meaning make, but other meaning was to make meron, that's commit or prepare. Commit or prepare. Sa ibang sabi na ginawa, sa ibang iba naman ang sabi na sinabing inihanda siya. Yeah. Because Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created heaven and earth, diba? The create, that is para, different word, para. Sinabi mo sa Genesis kabanatang 1, talatang 1, ng pasimulay, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. When God create all things at that time using para, diba? Create, para. Kaya nga po, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ay ginamit niya po yung salitang bata. Yeah, but asa means God give to us His Spirit. Pero sabi doon ay ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu. Of course, God create angels, different spirit, but one by one in heaven. Nang likhain ng Diyos ang mga anghel, siya ba'y nilikha ng individual? Ibig sabihin, iba't ibang Espiritu. Yeah, because from first time, God create angels as a servant. Sapagkat simula pa ay nilikha na ng Diyos ang mga anghel bilang kanyang mga lingkod. That's why if they have mistake still, there's no forgiveness of God. Kaya po kapag sila'y magkakasala, wala na po ibibigay sa kanila na pangalawang pagkakataon. Yeah, but man's different. From first time, God created as His adopted sons.
Pero ang mga tao ay kakaiba sapagkat nanilikha tayo ng Diyos, tayo ay inangkin niya. Hindi kanya. That's why the Bible said God gave to us His Spirit. Kaya ako sinabi ng Biblia ay binigay ng Diyos Kristo sa atin ang Spirit. Who is Holy Spirit? Through Jesus Christ, you can understand about Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Kristo, dahil nalaman natin kung sino ang banal na Espiritu. All the time, Holy Spirit, He was with Jesus Christ. Sa lahat ng pagkakataon, ang banal na Espiritu Santo ay sumasabi kay Kristo. Because cannot separate from Jesus Christ because one God. Sapagkat hindi siya pwedeng umiwalay kay Kristo sapagkat iisa lamang ang Diyos. We also same, di ba? You are not only cathedral, you are body of Christ. You are one body with Jesus Christ. Tayo rin naman, hindi lamang tayo binibilang na isang Espiritu kay Kristo, kundi tayo mga kabilang sa kanyang katawan. Through one Spirit, by the Holy Spirit, we can be one body, one husband. At sa pamamagitan ng isang Espiritu ay pwede tayo magiging isang katawan. But if we have a different spirit, how about Holy Spirit? How about Holy Spirit? Kaya nga po, kung iba-iba ang Espiritu, nagbawas po sa atin, paano na po ang gagawin ng banal na Espiritu? Okay, Romans chapter 8, verse 9, Roma 8:9 9 to 11. hanggang 11. Datapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ng Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay babae dahil sa kasalanan. Datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na magaling kay Jesus, ay tumira sa inyo. Ang bumuhay na magaling kay Kristo Jesus na patay, ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Sinabi nito, wala na kayo sa laman, kundi sa Espiritu kung kayo'y tumitira sa inyo, ang Espiritu ng Diyos. Which means if you have a Spirit of God, Holy Spirit, you are in the Spirit. Kaya naman kung tinatagay po natin ang Espiritu ng Diyos, tayo po ay nasa Espiritu. Until now, with this problem, di ba, we have a Holy Spirit. That's why Holy Spirit stay in our spirit. Ang bawat sa atin nagtataglay ng Espiritu, kaya naman naniniwala tayo na ang banal na Espiritu sa atin na nanaan sa ating Espiritu. Later we check the Bible, but according to verse 9, if you are not in the flesh, but in the Spirit, di ba? If indeed the Spirit of God dwells in you. At sinasabi mismo ng talata po ng Roma kabanat ng Siyam na tayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung sa gayon tumitira sa atin ang Espiritu ng Diyos. Which means, if you have a Spirit of the Holy Spirit, already you are in the spiritual situation. Kaya naman kung nasa atin ang banal na Espiritu Santo, ibig sabihin tayo na bumuhay nasa Espiritu. That's why verse 7 was if Christ in you, by the Holy Spirit, Christ now in us, the body dead because of sin, but the Spirit is life because of the righteousness. At sinabi sa Diyos at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay na dahil sa kasalanan, datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. If Christ, the right, true life, Christ in us, already we have no sin, diba? Already like they from death. At kung si Kristo na tunay na buhay ay sumasa atin, wala na tayo sa kamatayan sapagkat natulang tayo sa kanyang buhay. And then the Spirit, diba? Holy Spirit become our life. Ibig sabihin ang banal na Espiritu Santo ang naging. Why? Because of the righteousness of Jesus Christ. Bakit? Sapagkat yan ay ayon sa katwiran ni Kristo. There's no righteousness in other place. Only Jesus Christ righteousness of God. Wala po tayo makikita ng anumang katwiran sa iba sapagkat si Kristo lamang ang katwiran ng Diyos. When we believe in Jesus Christ became our righteousness. We became holy, and the Holy Spirit dwells in us. Kaya po sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, siya mismo yung naging katwiran ng Diyos sa atin at nanana sa atin sa Yesu Kristo. Verse 10, the Spirit is not other Spirit. Holy Spirit says about Holy Spirit. Holy Spirit become our life. Kaya nga po doon sa versikulo 10, kung ang Espiritu ng buhay ay nasa atin, ibig sabihin ng banal na Espiritu sa atin na nanana sa atin at siya ang atin. And the verse 11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, also you will be raised from death by the Holy Spirit. Ang sinabi dito kung ang Espiritu niyang buhay na maguling kay Kristo Jesus ay tumitira sa inyo, ibig sabihin siya rin ang buhay na maguling sa inyo.
Already, you are really from this. Really, it is resurrection. That is Bawat resurrection. sa atin ay nakarasan ng muling pagkabuhay mula sa mga patay sapagkat yan ang tinatawag ng muling pagkabuhay. Of course, visible resurrection is when Jesus come again, diba? When if you are still alive and Jesus come again, at that time, your body will change as a glorified same glorified Alam naman body. natin na meron talaga literal na pagkabuhay na muli mararanasan natin. Ito ay nangyayari sa huling araw. Pero naniniwala tayo ngayon pa lamang ay naranasan natin ang muling pagkabuhay. But today, if you die today, when you die, already you will go to heaven. Kaya nga po kung kayo mamamatay ngayon at nakatiyak tayo makakapasok na tayo sa kalagitnaan. That's why Jesus said to one criminal, today you will be paradise with me. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa isang pinta, ngayon din pagsasama kita sa paraiso. Yeah, paradise. What's paradise? Revelation chapter 21, 22. Like as heaven to heaven. Ano ba yung paraiso? Sinasabi ko mismo doon sa pahayag 20:21 na ito ay naglalarawan sa kanila. That's why in 2016, the Reverend Lazarus had died already near to Abraham's house. Lukas, kabanata ng 6 na matapos kong mamatay yung pulubi ay dinala doon sa piling niya. And then the rich man already went to the fire of the Hades. Samantalang yung mayaman, siya namatay, ay dinala doon sa pagkarusa sa Hades. Yeah. The teaching of the Berea is really different. It's wrong. It's not same Bible. Masasabi natin ang katuruan ng Demons Biblia about demons. sa kaiba sa atin sapagkat iba rin yung turo nila tungkol sa demonyo. Yeah. If we are not be careful, it's very easy to deceive from Kaya other kung hindi tayo teachings. magiging maingat, maaari tayong madali malahit. Yeah. Today also there's very dangerous teachings in the world. At alam natin marami rin delikadong katuruan ngayon na lumalaganap sa sanlibutan. Already we discuss about other wrong teachings too, but like I said, there's some teaching especially some. Napag-aralan na po natin mabuti kung ano po yung mga delikadong katuruan na ginagawa ngayon ng iba't ibang klase ng iglesia. Katulad po ng tinatawag na dispensational o yung tinatawag na aral tungkol sa kapanahunan. Yeah, they separate only 7 times in the Bible, 7 different times. There's 7 different salvations. Kaya ako, doon sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga tinuturo ay mayroong 7 panahunan ng kaligtasan. They said according to 7 different times, there's different as will and then different also as salvation. At ayon doon sa katuruan nila, ayon doon sa 7 klase po ng kaligtasan na yun, ay may iba-iba po kakaparanganan, may iba-ibang kalooban ng Diyos. Also, there are many different teachings, very dangerous teachings in the world. At alam niyo po ba na naging kakaibang Kristo yung kanyang katuruan sa lahat. Yeah, that's why we need to be careful when we read the Bible. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maging mag-ingat sa pagbabasa ng Biblia. Yeah, okay, John chapter 14, verse 16. Juan 14:16. At ako'y dadalangin sa mga at kayo ibigyan niya ng ibang mga alip. Upang siyang sumat sa inyo, magpapagayon. Jesus said, I ask the Father, and He will give you another counselor and be with you forever. At sabi niya, ako'y dadalangin sa mga, ibigyan kayo ng isang mga alip na sa inyo, magpapagayon. And Jesus said to us, I sent you Holy Spirit, but He'll be with you forever. Ang sinasabi lang na sa ating mga Panginoon Jesus ay susunod sa ating ang banal na Espiritu Santo na siyang sa ating magpakayan. But to the man's mind, how about at least the Holy Spirit we commission to God? How about? Pero ang inisip ko ng mga mananampalataya, paano kung matapos kumatanggap ang banal na Espiritu Santo, patuloy pa rin kami mag-asal. To the man's mind, but his mind, we think maybe Holy Spirit is then from us, and then when you begin, come back again. Kaya ang inisip natin kapag tayo nagkasala, bagamat tinanggapan natin ang banal na Espiritu Santo, ang mangyayari lang ang iaalis ang banal na Espiritu Santo. Kapag naman tayo nagsisi, babalik ang Espiritu Santo. If like that, there's freedom, no freedom. Kung gano'n ang mangyayari, wala tayong magiging kalaya. That is also man's mind, his mind. But God said, He'll be with you forever. Pero sinabi ng mismo ng salita ng Diyos na siya'y sa inyo magpakailan. Maybe you can ask me, how about at the religious guys worship to idol?
Maaaring tatanungin kami, halimbawa, tinanggap ko ng banal na Espiritu Santo, Pastor, at sumamba ulit ako sa Diyos-Diyosan. If you believe in, after believing Jesus Christ, worship to idol, from first time, you are not believing Jesus Christ. Sapagkat kung ikaw ay nagsasabing matapos mo manalig sa Panginoon, ikaw ay sumamba ulit sa Diyos-Diyosan, ang totoo, simulat sa pulo, hindi ka pa rin talaga naging mananampalataya. From first time, you have no Holy Spirit. Ibig sabihin, simulat sa pulo, hindi mo talaga tinanggap ang banal na Espiritu. If you are needing in the Holy Spirit, you will not worship to idols. Sapagkat kung nasa iyo talaga ang banal na Espiritu Santo, hindi mo makukuha ang sumamba sa Diyos. Also, Holy Spirit will protect us from the legacy. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo mismo ang titipid sa atin para gawin ang mga masamang bagay nito. 2 Corinthians chapter 13, verse 13. Ikaw lang po ito, kabanatang 13, talatang 13. Many pastors using this verse for the benediction. At ginagamit ito ng maraming mga pastor kapag sila po ay nagpapaalas ay ng mga miyembro. But we are not follow to them because we want to be humble. Pero hindi natin ito ginagamit sa atin. Gusto natin magpakambaba. Okay, sabay-sabay tayo. Verse 14. At ang biyaya ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisan ng Espiritu Santo ay sumayin nyo na mga lahat. Apostle Pablo explained to us Trinity God, His works. Dito yung pinapaliwanag sa atin mismo na sa Pablo yung gawain ng tatlong persona ng Diyos. In the first step, we need the grace of our Jesus Christ. Sapagkat sa unang pagkakataon, ang pinakakailangan natin yung biyaya ng Yesu Cristo. Because without grace of Jesus Christ, we cannot come to God the Father's throne. Sapagkat kung wala ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, hindi rin po tayo makaranas ng pag-ibig. By the grace of Jesus Christ, when we come to God's throne, God the Father sent to us Holy Spirit. Pero kung tayo po nasa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ay mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, ipadadala niya sa atin ng banal na And Espiritu. then from that point, there's starting the communion of the Holy Spirit into us all the time. At mula roon, ay mararanasan natin ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin sa lahat ng pagkakataon. What's the meaning of the communion? That is like it's fellowship, really, like it's maintenance, like it's fellowship. Ibig sabihin po ng pakikipag-isa, lagi na po natin siyang kasama. Because the Holy Spirit is not cause, He's God's Spirit. Ang banal na Espiritu Santo hindi multo, ito yung Espiritu ng Diyos. That's why if you have Holy Spirit, you can kill it, but you can't kill it. You have Holy Spirit. Kaya naman ang bawat sa atin na nagtataglay ng banal na Espiritu Santo, nararanasan at nararamdaman natin. Because when we is Holy Spirit, we have already new mind. Different mind from old mind. Sapagkat kung tinanggap na natin talaga ang banal na Espiritu Santo, ay magiging kaiba ang ating kaisipan sa iba. How about when you come to church in the worship service? Are you happy? Nagiging masaya ba kaya sa pagdalo ninyo sa pananampahan? True Christians, they are not happy if they are not come to worship service. Alam niyo po ba na ang tunay na mga Kristiyano, hindi po sila masaya kung hindi sila nakakadalo sa pananampahan? Also, true Christians, when they commission to God, they are not happy because of Holy Spirit. At kapag ang isang tunay na mananampalataya ay nakakagawa ng kasalanan, hindi rin po sila nagiging masaya. It is purpose of the Holy Spirit, communion, fellowship, make a fellowship with God. But through our sin and not come to the God, this cannot make good fellowship. Yan ang layunin kung bakit ibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo. Kaya naman sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng tunay na pakikisama sa ating Diyos. But if you are staying in the simple life, but there's no feeling, maybe you are very dangerous. Pero kung sa ating pananatili sa kasalanan, pero wala tayong nararanasan ng pagsisisi, medyo malaking problema. Revelation chapter 22, verse 17. Ayat 22:17. There's Holy Spirit and bride says, come, and letting who hears say, come, whoever thirsty, come. Sabi din sa 17, ang Espiritu at ang kasintahang babae nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito na may ibig na umuhang walang bayad ng tubig ng buhay. In the new heaven and earth, Holy Spirit and bride like this moving one. Sa bagong langit at bagong lupa, makikita natin na isa lamang ang kilos ng kasintahang babae o ng iglesia at ng banal. Yes, because Holy Spirit become
spirit of the bride is already dwelling in them. Sapagkat doon banal na Espiritu Santo ay nananahan na mismo doon sa kasintahan. That's why there's only one word, one message. Together, same mind, same talking. Kaya naman isa lamang ang naging mensahe, isa lamang ang naging salita. Kung anong sinasabi ng kasintahan, naging sinasabi ng banal na Espiritu. From first time, God wants to make us as a son. That's why He gave to us His Spirit. At ang tunay na layunin sa atin sa umpisa pa lamang, tayo maging kanyang anak. Kaya naman ang guys, ibigay sa atin ng banal na Espiritu. Already we checked Ephesians chapter 4, chapter 1. Before the creation of the world, there's already Christ in heaven. Efeso, kabanat 1, talatang 4, ay nakita na natin na sa pasimula pa lamang bago pa nilikha ang lahat ng bagay, ay naroon na sa kalangitan ng Kristo. And then, like verse 7, in Christ we have redemption through His blood, and then become His sons. At sa pamamagitan ng anak, meron tayong kapag-ubusan. At sa pamamagitan nun, meron tayong kapatawaran, kasalanan. At naroon ang kanyang biyaya para tayo maging kanyang mga. From first time, God, it was God's will, diba? Jesus Christ, He's our head, will be His body. Ibig sabihin, kalooban lang ng Diyos sa pasimula pa lamang na si Kristo magiging ulo at tayo magiging kanyang katawan. To the Christ, we are His wife and His body, but to God, we are God's children. Kaya nga pa para kay Kristo, tayo ay kanyang asawa, kasintahan babae, tayo ay kanyang katawan. Pero para sa Diyos, tayo ay kanyang mga anak. That's why, please you understand about your spiritual situation. Kaya kailangan natin unawain mabuti ang ating spiritual na kalagayan. From first time, God created you to make His children. Bawat sa pusatin ay nilikha ng Diyos para maging anak niya. But when you this Holy Spirit, already Holy Spirit dwelling in you forever, not will be from you. Kaya nga po, kung tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, ito po isa sa ating magpakailanman at hindi naalis. In the Bible, there's different name of Holy Spirit. Spirit of Christ, Spirit of Jesus, Spirit of also truth. At sa Biblia ay mayroong iba't ibang kataga na ginagamit po sa banal na Espiritu. Sinasabi minsan sa Espiritu ni Kristo, Espiritu ni Jesus, at Espiritu ng karapatan. But there's only one Spirit who is working in the believers. Pero alam natin isang Espiritu lamang kumikilos sa lahat ng mga mananampalataya. Jesus said, I'll go back to Father, but I'll come back to you. What's the meaning? I'll come back to you by the Holy Spirit. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus, ako'y paparoon sa Ama, ngunit ako'y babalik sa inyo. Ibig sabihin siya'y babalik sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Now, Jesus Christ is in heaven, but also He's in us by the Holy Spirit. Kaya naniniwala tayo sa Kristo na sa kalangitan, pero siya'y sumasa atin din sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why according to works of the Holy Spirit, He has different name. Kaya nga po, ayon sa salita ng banal na Espiritu Santo, ay nagkakaroon sa mga ibang pangalan. Romans chapter 8 verse 9, diba? There says about Spirit of Christ. Roma 8:9, binabanggit mo dito ang Espiritu ni Kristo. Okay, sabay-sabay. Dapat kayo'y wala sa naman, kundi sa nasa Espiritu. Kung sa gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Now we have the Spirit of Christ, Holy Spirit. That's why we are part of the Jesus Christ. Bawat sa atin ay nagtataglay ng Espiritu ng Kristo, kaya nananatili sa atin ang banal na Espiritu. Because the Spirit of Christ, Holy Spirit, revealed to us Christ, diba? Christ. This is Christ. Tandaan natin, ang tunay na layunin ng banal na Espiritu o ng Espiritu ni Kristo ay ihalin sa atin ang Diyos. Apostle Pablo, when he using about familiarity, about Christ, about Jesus Christ, about Christ Jesus, this little bit different meanings. Alam niyo po ba na kapag ginagamit po ni Apostol Pablo ang iba't ibang klaseng katawagan kay Kristo, minsan ay Kristo, minsan ay Yesu Kristo, minsan naman ay Kristo Jesus, may iba't ibang ibig sabihin. And sometimes, of course, there's no problem, even though there's Pero minsan ka po nagkakaroon po ng pagkahalo-halo, pero wala itong maging. But when he explained to us Christ, diba? About the people creation all over the world, there's Christ. At that time, we said only Christ.
Pero naniniwala tayo na kapag ang binabanggit ay ang Kristo naroon nasa pasimula, ang tanging sila binabanggit lamang ay Kristo. Like I said, Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1 is the covenant of God, diba? Covenant of God. Testimony of God before the creation of the world. That's why say only Christ, only Christ. At doon sa Efeso Kabanata 1, tungkol doon sa naging tipan ng Diyos sa pasimula pa bago pang paglikha, ang tanging binabanggit lamang doon ay Kristo. This Christ become man, diba? He was Jesus. At yung Kristo na yun, ay nagkatawang tao, tinawag na Jesus. That's why Jesus came to John the Baptist and accepted water baptism. When they confessed from heaven, this is my son whom I love. At tinanggap ko mismo na ng Panginoon sa Kristo, Panginoon Jesus, ang bautismo kay Juan Bautista. At sa pagkawan niya sa tubig ay sinabi ang santilig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Through first water baptism, only Jesus became Jesus Christ. Kaya nga po, simula po ng kanya, nang siya po'y napunang mabautismoan, ay tinanggap niya yung pangalan Jesus Christ. Son of David, diba? Man, son of David, man, become Jesus Christ. Become Jesus Ibig Christ. sabihin ng anak ni David na sinasabing tao ay naging si Jesus Christ. When into the water, only man Jesus, diba? But died, this man Jesus died, then from this become Jesus Christ. Nang siya'y pumaroon sa tubig, siya po ay tinatawag na Jesus. Pero nang siya'y namatay, at muling na ibinangon mula sa tubig, siya na po ay naging si Jesus. Even though still alive, Jesus, diba? Jesus, but He's Christ. Kaya po kahit nung nabubuhay pa siya dito sa lupa, maaaring siya si Jesus, pero siya rin ang Kristo. Like as Peter, diba? He's the Christ. You are the Christ, Son of the living God. At kaya nga po nung nakita po siya na po sa Pedro, sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay. But nearly Jesus died on the cross, and then from this, usually called Christ Jesus, Christ Jesus. Pero nang siya po ay muli mabuhay mula sa mga matay, ang tanging na itawag po sa kanya ay Kristo Jesus. What is important? Man Jesus, is this important? Man Jesus or God Christ? Ano po ba ang pinakamahalaga? Yung Jesus na Kristo na tao o yung Kristo na Diyos? We have to really believe the Son become man, but become man. If you deny this one, you are antichrist. At tayo po ay naniniwala na itong anak ng Diyos ay nagkatawag tao. Pero hindi natin ito paniniwalaan, tayo po ay antichrist. Son of God Christ came to us as a man. Why? To die, shed His blood. Itong anak ng Diyos ay naparito sa ating bilang tao pang siya'y makaraan sa kamatayan at magbubuo ng dugo. Jesus Christ died on the cross, and then from this, Christ Jesus. Pero sa Kristo nang siya'y mamatay at muling mabuhay, ay tinawag na Kristo Jesus. This is enough, Jesus Christ. We call only Jesus Christ. This is enough because already we understand and believe Jesus Christ. Sapagkat hindi na po magiging sapat na tawagin natin siya ni Kristo, sapagkat naniniwala tayo na si Jesus ang naging Kristo. Bible said, Holy Spirit is Spirit of Christ. Sinabi po ng Biblia na itong banal na Espiritu ay Espiritu ni Kristo. Because that is the works of the Holy Spirit. Only despite work for only Son Jesus Christ. Sapagkat ang tunay na gawain po ng banal na Espiritu Santo ay magpatotoo tungkol kay Jesus Kristo. Jesus Christ is the only image of God. Image of God. Si Jesus Kristo po ay tinatawag po na larawan ng Diyos. Without Holy Spirit, He cannot believe God Himself. At kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi po niya mahayag kung sino ang Diyos. All the time. That's why all the time He was with the Holy Spirit. Even the teaching, prayer, everything. Cast out demons all the time. Iyan ang dahilan kung bakit lagi niyang kasama ang banal na Espiritu Santo, hindi lamang sa pagtuturo, kundi sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Even though His death, He did from this high the Holy Spirit. Kaya naman maging ang kanyang muling pagkabuhay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Please you understand, this is also said to us, without Holy Spirit, you are nothing. At yan din ang mensahe pinagkakalat sa atin na kung wala po ang banal na Espiritu Santo, wala rin tayong magagawa. Thanks God, because already you have Holy Spirit. Kaya ako nagpapasalamat tayo sa pagkakanasa atin ng banal na Espiritu. But it's important, feel the Holy Spirit, feel the Holy Spirit. Pero ang pinakamahalaga ay kailangan natin maranasan ang kapustusan ng banal na Espiritu. When you deny your own self, Holy Spirit strongly can work in Kung you. hindi natin talaga ang ating mga sarili, doon malakas ang ikilos ang banal na Espiritu Santo sa atin. Usually all the time you are in our physical mind, not spiritual mind. Kalimitan, nangyayari po sa atin, mas nananatili tayo sa ating pisikal na pamumuhay. But when we pray and then when
when you're reading Bible and worship service, of course, in the spirit, di ba? Time of spirit. Pero kung tayo pinananalangin at nababasa ng Biblia at kumakaroon sa pananampahan, naniniwala ko naroon tayo sa Spirit. That's why you have to some more prayer, reading Bible, and then join worship to God. At the time, we can stay in spirit more. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin dagdagan pa ang ating pananalangin, dagdagan pa ang pagbabasa ng salita ng Diyos, dagdagan pa ang ating pananampahan o pagdalo sa mga pananampahan upang mas lalo natin maranasan yung malawak ang pagkilos ng Espiritu Santo. The Spirit of Christ now He is testified as Jesus Christ. At ang Espiritu ni Kristo mismo ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus Kristo. Even though 1 Peter chapter 1 verse 10 and 11 during Old Testament times, the Spirit of Christ working in the prophets. At alam natin na maging sa lumang tipan, mula sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 11 o 10 hanggang 11, kumikilos din ang Espiritu Santo sa mga propeta. Okay, sabay-sabay. Yeah? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat ng mga hindi ang mga propeta na nangagsigula tungkol sa biyayang dadating sa iyo na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ng mga pagbabata ni Kristo at ang kakalalating mahalili sa mga ito. Peter said, if you want to what's the meaning of the salvation, you go back to Old Testament times. Through letters of the prophet, we can understand what's your salvation. Sinasabi mismo ng Apostol Pedro na kung nais yung maranasan ang kaunawaan tungkol sa iyong kaligtasan, kailangan bumalik kayo doon sa mga sulat ng mga propeta. Yeah, because God sent to them, give to them Spirit of Christ, and then testify about the Christ. Sapagkat maging sa kanila yung pinagalo ng Espiritu ni Kristo upang patotohanan kung sino ang Kristo. Yeah, that's why usually Bible, the Spirit of Christ means testify Jesus Christ. Kaya nga po, kapag sinabi ng Biblia tungkol sa Espiritu ni Kristo, ito ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. But Acts chapter 16 verse 7 said, according to NIV Bible, the Spirit of Jesus was Spirit of Jesus, called Spirit of Jesus, Holy Spirit. At pagdating naman doon sa gawa, kabanatang 16, talata po ay 7, binabagay ko dyan yung Espiritu ni Jesus. Okay, chapter 60 verse 7. Sabay-sabay. At ang sila'y pagsidating sa tapat ng Mesiya, ay pinagsikapan nilang mas ipasok sa titing niya at hindi sila nilulutan ng Espiritu ni Jesus. Yeah. Thanks God. Spirit is good. But King James version not Spirit of the Jesus, only Holy Spirit. There's no Espiritu ni Jesus. meron different version. Okay, thanks God. Bible said Holy Spirit also Spirit of Jesus. Kaya nga po, maliwanag na yung banal na Espiritu Santo, hindi sa tinatawag ng Espiritu ni Jesus. Make sure you understand some more. Also, there's different name. Holy Spirit is Spirit of truth. At sinasabi rin ng Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan. John chapter 14 verse 17 and 18 says about the Spirit of truth. The Spirit of whom the word cannot receive, but cannot see, but you have really this Holy Spirit will dwell in you forever. At yan ang sinasabi sa Juan 14, 17, 18, na sa kamatuwing bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi dito siya nakikita, hindi nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ng Diyos, sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. And then according to verse 18, diba, I will come back to you by the Holy Spirit. Ang pagdating sa 18, hindi kayo iiwang mag-isa, ako'y maririto sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Usually in the Bible, Jesus said about Spirit of truth, diba, about words of God. At the time, Holy Spirit he called Spirit of truth. Kaya kapag ang Biblia ay nagpapatungkol doon sa salita ng ating Diyos, ang lagi kong binabanggit ay Espiritu ng katotohanan. Yeah. That's why John chapter 15 verse 26, but when the Helper, the Holy Spirit come, He shall send to you from the Father, Spirit, the truth who proceed from the Father will testify of me. So, ang kabalan ng 15, talata po ay 26, dapat mapagpalitan ng mga alib, na aking susubukan
sasaluhin sa inyo mula sa Ama sa makatibagay ng Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. And then chapter 6, verse 13. Huwag Kabanatang 16, talatang 13, gayon ba kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisigating. This is work of the Holy Spirit. Ito mismo ang gawain ng Banal na Espiritu. That's why Jesus called to him Spirit of Truth. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag siya Jesus na Espiritu ng That's why katotohanan. we can understand the Word of God by the Holy Spirit, and then Holy Spirit also remind us the Word of God. Kaya kung matatanggap natin o malalagas natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at sa na magpapaalala sa atin tungkol sa salita ng Diyos. Yeah, Hebrews chapter 4, verse 12, diba? The Word of God is sharp more than double-edged sword. At mula doon sa Hebreo, Kabanata 4, talatang 12, ng salita ng Diyos ay mas matatas pa kaysa sa tabak ng magkabilang talim. And then this Word of God working, and then really divide our, even the mind, even the marrow, all the bones. At ang salita ng Diyos na ito'y gagawa at ikilos sa ating mga buhay na siya pag-iwalayin, maging yung ating kasukasukan, yung laman, doon sa ating laman at ang spirito at kagagawa. And then next verse, there's nothing behind the bar, really be all open and then be empty. At sa susunod na talata ay sabi niya, walang may dililip, walang may tatago sa salita ng Diyos. Holy Spirit, diba? By the Holy Spirit, by the Holy Spirit, working of the Holy Spirit, all our sin and darkness will be. At sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, lahat ng nananatiling, lahat ng natatago sa kadiliman ay mahahayag. Yeah, that's why Bible said Holy Spirit is the Spirit of truth. Kaya po tinawag ng Espiritu Santo bilang Espiritu ng katotohanan. Only Word of God is truth. Jesus is the truth. At ang tanging salita lang ng Diyos lamang tinatawag na katotohanan na si Kristo ang katotohanan. That's why when Holy Spirit come to us, the all different message, different Word of God, different the sin or others living. Kaya nga po sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa bawat sa atin, lahat ng mga kakaibang salita, lahat ng kakaibang pangunawa, lahat ng kakaibang katotohanan ay makahayag sa atin. But if we are not filled with the Holy Spirit, there's no feeling. Pero kung walang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo, ay wala tayong karanasan. Revelation chapter 1, verse 4 said, diba, Holy Spirit is seven spirit. Seven spirit. Called, okay, sabay-sabay, verse 4. Pahayag ang Kabanatang 1, talatang 4. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asya, biyaya ang sa iyo na ba, at kapayapaan mula doon sa kanya na ngayon, at ang nakaraan, at darating, at mula sa pitong spirito na nasa harapan ng kanyang luluhan. Seven churches is all the churches, not only literal seven, all the churches in the world. Pag sinabi pitong iglesia, hindi po ito literal na pito lamang, pero ito'y kumakatawa sa lahat ng iglesia. Also seven spirit, also not only seven, diba? Because we have all this Holy Spirit. Means not only seven, diba? Not only seven. Kaya kapag sinabing pitong spirito, hindi po ito literal na pitong spirito lamang, sapagkat hindi lamang naman talaga pito ang tumanggap ng Banal na Espiritu, hindi lahat ay tumanggap. Yeah, because God's Spirit is all the place, any place, diba? All the place. At dahil nga po ang Diyos Espiritu, nasa lahat siya ng dako. Yeah, Revelation chapter 5, verse 6. Pahayag Kabanatang 5, talatang 6. At nakita ko sa bigla ng luluhan at ang apat na nila na buhay. At nasa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wali ay pinagkain. At may pitong sungay at pitong mata at siyang pitong spirito ng Diyos na sinubo sa buong lupa. In the face of the young man, there's seven horns and seven eyes. Holy Spirit, this Holy Spirit. Ang sabi doon ay sa nakatayong kordero ay naroon po yung pitong sungay, pitong mata at pitong spirito. Which means Holy Spirit, only He's working for Jesus Christ. Kaya nga po maliwanag na itong Banal na Espiritu Santo ay gumagalaw lamang sa pamamagitan sa kaman kay Jesus Kristo. Yeah, let's see Old Testament times about
the Holy Spirit. Asa lumang pipan ay basta natin kung ano po ang sinasabi tungkol sa Espiritu. From Genesis chapter 1, verse 1 and 2 says the Holy Spirit. Binabanggit po ng Genesis kabanata 1, talagang 1 hanggang 2 tungkol sa banal na Espiritu. Okay, sabay-sabay tayo. Na pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kaliliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. All the time, Spirit of God, Holy Spirit hovering over the face of the water. Why? For the new creation. Sabi ko, ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Para saan? Upang sa maganap yung bagong nilalang. Yeah, because without Holy Spirit, we cannot be God's children. There's no salvation. We cannot into the heaven. Sapagkat kung walang banal na Espiritu Santo, hindi tayo maliligtas, hindi tayo magiging anak ng Diyos, at hindi rin tayo makapasok sa kanila. And then about the first man, Adam, diba? Genesis chapter 2, verse 7. After God created Adam through the dust, diba? Dust, God gave to him His Spirit. Ang mula noong kay Adan, na nilikha ng ating Panginoon, na sinabi niya na ibinigay ng Diyos sa kanya ang kanyang Espiritu. Yeah. It is same like as First Corinthians chapter 15, verse 45. Apostle Pablo said, diba? The first man Adam become living being, not Adam become life-giving spirit. At yan din ang nakasulat buon sa unang Korinto kabanata 15, talata 45, na kung saan sinabi niya na gayon din naman nasusulat ang unang tao si Adam hindi naging kaluluwa ng buhay, kundi ang muling Adam ay naging spiritong nagbibigay ng buhay. In the first step, God created Adam through the only dust, perfect man. At sa unang hakbang ay nilikha ng Diyos si Adan mula sa labok ng bilang isang ganap na tao. Yeah, but that's Adam, Jesus Christ. At the time, Jesus Christ in the Garden of Eden, He gave to him life, spirit of life. Pero makikita natin na mula doon sa hardin ng labanan Eden ay binigay ni Kristo yung spirito ng buhay. And then Lamentation chapter 4 verse 20 says, this breath of our nostrils, that is anointed of our Lord Jehovah, Jesus Christ. This is Jesus. At mula doon sa Panaghoy, kabanatang 4, talata 20, ang itingan ng aming mga butas ng ilong ay pinahira ng Panginoon nang ay hinahuli sa kanyang mga hukay. And then Esther chapter 37 from verse 5 says about dry bones, but many dry bones in the valley. At mula naman doon sa Ezekiel 37, mula 4 hanggang 5 ay tinutukoy ng mga tuyong buto. Yeah, and then God said to Ezekiel, you need from this by the breast. If my breast into you, you shall live. At sinabi niya doon na kapag pumasok sa iyo ang aking hina, ay yung mga bubuhay. Spiritually, it says about today ourselves, when we really deny ourselves, Holy Spirit come to us and we live. Ang tinutukoy dito ay tungkol sa atin na kung talagang nilimutin ng ating mga sarili, ang banal na Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Yeah, verse 6, sabay-sabay tayo. Versikulo 6, at lalagyan ko kayo ng mga liig at babalutin ko kayo ng laman. At tatakan ko kayo ng dala. Lalagyan ko kayo ng mga hininga at kayo ay mabubuhay. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Why God put to us the breast? Why God give to us Holy Spirit? Why? Because then you shall know that I am the Lord, I am Jehovah. Bakit ako ba ibinigay ng Diyos sa kanyang hininga? Bakit ibinigay ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo? Upang tayo ay makaalam na siya ang Diyos na si Jehovah. Yeah, that's why after this Holy Spirit, nearly from our mind, we can call Jesus my Lord. Kaya ako kapag natanggap na natin ang banal na Espiritu Santo, hindi ako na magkakaroon tayo ng pagtawag sa ating Panginoon ng aking Panginoon. That's why Apostle Pablo said, without Holy Spirit, you cannot say to Jesus, my Lord. Sinabi nga po na sa Pablo na kung wala ako ng Espiritu Santo, hindi mo pwedeng tawagin si Jesus na iyong Panginoon. Isaiah chapter 42 verse 5, only God's chosen people, Old Testament times, only God chosen people, they is the Holy Spirit. At mula doon, 42 verse 5. at mula sa Isaiah 42:5, tanging mga tinawag lamang ng Diyos ang pwede tumanggap ng banal na Espiritu. Okay, sabay-sabay tayo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos na Panginoon, na lumikha ng langit at nagdagdag ng ngayon. Siyang naglalatag ng lupa at nagsisipiraw nito. Siyang nagbibigay ng hininga sa bayan ito at diwa sa kanila na nagsisilakan nito.
Yeah, God take heaven, also us, and then God call His people, and then give them praise, and then also spirits. Ang Diyos ang lumikha ng langit, naglalagay ng lupa, naglatag ng lupa, at upang ito'y lumitaw at nagbigay ng kanyang Yeah, Espiritu. but it's important. Give to spirit those who work on in God. Pero ibinibigay niya lang ang kanyang Espiritu doon sa mga kanila na nagsisilakan sa Yeah. kanyang. According to Numbers 14, verse 24, according to Numbers chapter 14, verse 24, Caleb into the Canaan because he has a different spirit, Holy Spirit. At mula doon sa bilang, kabanatang 14, alang kapilan ng 4, na si Caleb ay nakapasok doon sa kanan sa pagkatagay niyang ibang Espiritu. Because before Israel people into the Canaan, they sent first 12 spies. Sa pagkatalam natin na bago po pumasok ang mga Israelita doon sa Kanaan, ay nagsubo mo sila ng 12 titik. But other spies at the comeback, they really angry to God. We cannot into the Canaan because we will be killed from the strong enemies. Pero sa kanyang pagbabalik mula sa pagtitiktik ay nagaling ang 10 tiktik na ito sa ating Diyos at sinabi hindi natin kayang lipunin ang mga taga-Kanaan sapagkat sila ay malalaki tayo ang kanilang But Caleb, he was different. So his cross and then said, no, they be our only two. Let's go and destroy them. Pero kakaiba ang sinabi po ni Caleb sapagkat sinabi niya doon na hindi tayo tatalunin ng mga tao ito. Ibibigay sila ng Diyos sa amin. Why? Caleb did this Holy Spirit. Different spirit, different spirit. Bakit? Sapagkat si Caleb ay tumagang ng ibang Espiritu. Yeah, that's why, like I said, Deuteronomy chapter 1, verse 36, Caleb totally, fully obey, follow to the Lord. Kaya nga sinabi doon na tunay na sumunod si Caleb sa ating Diyos. And King David also, this is Holy Spirit. Kaya si Haring David ay tinanggap niya ang banal na Espiritu. Yeah, chapter 51, Psalm chapter 51, verse 9 to 11. David said, okay, sabay. Wala doon sa awit 51, 9 hanggang 11. Ikaw limaw ka sa aking mga kasalanan at pagbihin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Ikahan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng isang matuwid na Espiritu sa loob ko. Huwag mo akong alisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. David, after commission to God, because he got the Bathsheba after killing his husband. Matapos kang magkasala si David sa Diyos, nang patayin mismo ni David yung asawa ni Bathsheba na si Urias. At that time, he really understand he's sinner from the mother's womb. That's why he prayed to God. At napatunayan niya at patuloy niyang kinilala na siya'y makasalanan na ito'y likain ng Diyos mula sa sinapupunan ng kanya. Yeah, especially his, but do not take your Holy Spirit from me. At kaya po sinabi niya, huwag mong alisin sa akin ang iyong Espiritu. That's why 1 Peter chapter 1, diba, Peter said, Old Testament times, all the prophet of God in the Old Testament, they receive the Spirit of Christ. Kaya ako maliwanag yung sinabi niya po sa Pedro sa atin na maging mga propeta doon sa lumang tipahan na tinanggap ang Espiritu ni Cristo. How about other people? Except this kind of God's children, other people. Pero paano po yung ibang mga tao? Maliban po dito sa mga anak ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 1, they are already all died. Sinabi doon na itong mga tao ito ay nasa ilalim na ng kaliliman. Yeah, because of they also belong to the prince of the air, the devil. Sapagkat sila nga po ay kabilang na doon sa prinsipe ng kalawakan. Yeah, it is Bible, diba? Without Holy Spirit, that is death. No? Death. Ayan ang sinasabi ng Banal na Espiritu Santo na kung walang Banal na Espiritu Santo ay kapatayan. Yeah, that's why James also said, diba, without faith, he said that it's, without spirit and that is death. At katulad ng sinabi ni Santiago, kung wala po yung pananampalataya, ay wala rin po buhay hanggang nasa kamatayan. That's why last Sunday, I told to our members, Jesus said, follow me, but no, let me go house and then first beg my father. Sinabi mismo ng bigo ng ating Panginoon Jesus doon sa isang lalaki, sumunod ka sa akin, pero sinabi ng lalaki, susunod ako, ipalilibig ko muna ang aking ama. Yeah, Jesus said to him, let the dead man bury the dead. Ang sinagot sa kanya ng Panginoon, hayaan mong ilibing ng patay, ang kanilang mga patay. Of course, still they are alive, they are moving, they eat, and then they said, but
Spiritually, they are already died. Tandaan natin, binamangkin ng ating Panginoon Jesus ay buhay at kumikilos, pero ang tawag sa kanya ng Panginoon ay pangakatay. Yeah, because they have no spirit, they have no Holy Spirit. Bakit? Sapagkat hindi nila nataglay ang Espiritu at hindi sila nagtataglay ng banal na Espiritu. Yeah, Apostle Pablo also saying, di ba, Ephesians chapter 1, chapter 2, verse 1, we were died in the translation and the sin. Maliwanag na sinabi po ng sa Pablo, Efeso, kabanatang 2, talatang 1, tayo'y tinuli na patay dahil sa ating mga pagsanansa at kasalanan. Thanks God, because the Holy Spirit, di ba, Holy Spirit come to us, become our spirit, our life. Sapagkat dumating sa atin ng banal na Espiritu Santo bilang ating buhay. We are really different from others. We have a life, Holy Kaya Spirit. nga po masasabi natin kakaiba tayo sa ibang mga tao sapagkat taglay natin ng buhay. That's why even though you die, you will go to heaven. Kaya kahit tayo mamatay, papasok tayo sa kanila. Because by the Holy Spirit, only by the Holy Spirit, we can get from this. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo, tayo hindi mabubuhay. That's why 1 Peter chapter 3, verse 9 and 20, 21, hanggang 21, di ba? About Jesus Christ preached the gospel in the prison, di ba? The spirit of in the prison. At sinabi doon sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 20 hanggang 21, na maging ang ating Panginoon Jesus ay nanangaral ng mabuting balita sa mga nakamihan po. Giants net, di ba? Giants net, there's in the letters in the middle. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin yung salita yun sa mga salitang Chino? Yeah, English hell, di ba? Hell. But Chinese, Korean also say, Gio, we call Gio, Gio. Alam niyo po ba na sa atin ang tawag doon ay impyerno, pero sa kanila ay Chio ang ibig sabihin. Yeah, meaning of the Chinese letter, the hell means prison of the earth. Prison is in the earth. Prison. At yung pong Chio na yung ibig sabihin ko, sila'y nabibilang ko, magiging na lang sa sanlibutan. Unbelievers, they are already died. They are in the prison. They are in the Kaya prison. mga maniwala kapag ang isang tao sa mundo nito hindi pa mananampalataya, sila po'y nakakulong na, nabibilang na, dito pa lang sa mundo. Yeah, because first time Chinese people, when they translate the Bible, they understood what's the meaning of the hell, meaning of the hell. Sapagkat kung pa lamang naisalin po ang Biblia sa salitang Chino, ay nawalawa na po ng mga Chino kung ano yung sabihin ng India. Yeah, to us, this place, heaven, the kingdom of God. At tayo po, ang maniniwala natin na yung langit ay tirahan ng Diyos. Yeah, but to the unbelievers, this place is hell, hell. Pero para sa kanila, ang lugar na yun ay isang impyerno. But that's why when they die, automatically the consuming fire, Holy Spirit will come to them. Kaya nga po sa kanilang kamatayan ay darating po yung apoy na hindi mamamatay at tututok sa kanila. Yeah, that's why Jesus said that this also John the Baptist, this is the Holy Spirit. This is the baptism of the baptism by the fire of the Holy Spirit. Fire Yan of ang the Holy Spirit. bilang bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus maging liwan bautista na tanggapin ninyo ang bautismo, ang apoy ng banal na Espiritu. Because people we believe just we are all sinners. We must also go through fire. Sapagkat bago tayo nakakilala kay Kristo, tayo kung lahat ay kabilang buong sa apoy. That's why please you understand the name of the baptism of the fire, by the fire of the Holy Spirit. At the time we will die by the fire of the Holy Spirit. Kaya naman unawain natin mabuti ang ibig sabihin po ng bautismo sa apoy. Na ibig sabihin tayo namatay na sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu. The Bible said about the consuming fire. You know, in the hell there's consuming fire. At sinabi doon sa impyerno merong sa apoy na hindi mamamatay. In the hell, Holy Spirit will be consuming fire. Because judgment. Doon sa impyerno, ang banal na Espiritu Santo ang tinatawag ko na apoy na hindi mamamatay. Unbelievers, non-Christians, they will be suffered in the hell by the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit. Magiging maliwanag sa atin na lahat ng mga hindi nananampalataya ay parurusahan doon sa apoy na hindi namamatay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah, we will not go to hell, we will not into the fire because already we died by the fire of the Holy Spirit. Hindi na po tayo papasok sa impyerno sapagkat namatay na tayo mula doon sa apoy ng banal na Espiritu. But unbelievers, they do not die in the world. That's why at the time they go to fire, they into the fire of the Holy Spirit. Pero dahil nga po ang mga mananampalataya ay mamatay sa sanlibutan, kaya naman kapag sila namatay, papasok sila doon sa apoy na hindi mamamatay sa tulong ng Espiritu. Holy Spirit, eternal God, eternal Spirit. Alam niyo ba, ang banal na
Espiritu Santo, isang magpawala ng Espiritu. The torment of the fire, hell is eternal. That's why eternal. There's no stop, no next. At masasabi natin doon sa impyerno ay walang hanggan, hindi mo apoy. Because Jesus got Holy Spirit, there's no vacation, no day off. Sa pagkat ng Banal na Espiritu Santo ay wala pong uwang sa pagbabakasyon. In the hell, there's no vacation, no resting Kaya time. kung wala rin kapahingahan ng apoy doon sa impyerno. Eternally, they stay in the fire of Holy Spirit. At pagwala hanggan na sila po ay makakaranas ng apoy sa impyerno. That's why now, today, we have to really believe in Jesus Kaya Christ. ngayon pa lamang, kailangan na tayo magaling ng lubos kay Yesu Cristo. First Peter chapter 4, verse 4 to 5. Okay, sabay-sabay kayo. Unang Pedro, kabanata 4, talatang 4 hanggang 5. Ikinahangan nila ang bagay nito na kayo hindi nakikitakbo kasama nila sa gayong pagpapalalis ng kabuluhan. Kung kaya't kayo ay pinagsasalitahan ng masama, na sila ay magbibigay sulit sa kanya na handang humuko sa mga buhay at sa mga patay. Before believing Jesus Christ, we also all dead men already through the Bible we can really understand. Dapat tayo, bago tayo makakilala kay Kristo, ay kabilin tayo sa mga patay. Katulad ng sinabi ng Please do not believe, do not accept Catholic teachings. Kaya huwag natin tatanggapin yung mga tinuturo ng mga Katoliko. Why? They are teaching that if your parents, your ancestors died, but through your offering, your prayer, then they progress. Huwag kayo maniwala na sinasabi nila kapag ang inyong mga ninunin na matay, sila ay maliligtas kapag inyong ibinanalangin. Why? For the money. Ginagawa lang nila yun para kumita. That's why from long time ago, I don't know now, from long time they are selling the gift for the having. They're selling. Kaya nga po dati, meron po talaga nagbibenta ng susi para sa langit. And thanks God, we have blood of Jesus Christ. We have Holy Spirit. Pero salamat sa pagkatinagam na natin ng Banal na Espiritu. We don't need anything. We need on the Holy Spirit, blood of Jesus Christ. Hindi naman natin kailangan ng iba pang mga bagay. Ang kailangan lang natin ay ang Panginoong Kristo at ang Banal na Espiritu. What's the meaning of the born again? Be born again from heaven, diba? Born again from heaven. Ano nga po ba ibig sabihin? Hindi naman na muli. Ibig sabihin tayo pinanganak mula sa taas. Born again means not physical born again, not born by the flesh, born from Holy Hindi Spirit. tayo pinanganak sa pamamagitan ng laman, kundi pinanganak tayo ayon sa Espiritu. Like I said, Acts chapter 2, verse 17 and 18, from the prophet Joel, earlier God promised to us, you release the Holy Spirit. Maging si Propeta Joel, mula doon sa Joel, kabanatang 2, sinabi niya tatanggap tayo ng Banal na Espiritu. Already, you understand this verse, that's why, okay, we have your time pass. Pasal po po, naiintindihan na po natin ang Banal na Espiritu. Jeremiah chapter 31, Jeremias, kabanatang 31. from 31, verse from 31, said, 31 hanggang 32, sabay-sabay. 31 hanggang 33. Narito ang mga araw na dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago ng sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi na ayos sa tipan ay pinakapagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lugar ng Egipto. Nang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking pagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yeah, it says about new covenant, new covenant. Ang tinutukoy dito yung bagong tipan. Already in the morning, we study about the covenant. At kanina yung pinag-aralan natin kanilang baga ang tungkol sa tipan. Why God said this is new covenant? Because it says about Holy Spirit, Holy Spirit. Bakit nga po ba binabanggit ang bagong tipan ng ating Diyos? Ito'y tungkol sa kanilang Other covenant, we start in the morning, there is covenant to the Jesus Christ, His blood. Sa pag-alalam natin na yung unang tipan na pinag-aralan natin kanina sa kaninang bagay tungkol doon sa kay Yesu Cristo. According to verse 32, I saved my people from Egypt, but they destroyed blood. They did not come to my covenant, that's why I was husband to them, but
they are separate from me. Sinabi dito na sa kabila na aking nilabas sila sa lapay ng Egypto, pero sila'y sumira sa aking tipan, bagamat sila'y aking asawa, sabi ko. Yeah, that's why I'll make this new covenant at the days, and then I'll put my law in their mind. Kaya mas sinabi niya na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa kanilang isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Yeah, which means it is not important obey. Already you have the law. Already the law is in you. Ibig sabihin, hindi na kailangan nilang sumunod sa pagkakautusan ay nasa kanila. Already I told you why God give us the law. Sinabi ko nga po sa inyo, bakit nga ba ibinigay ng Diyos sa atin ng kautusan? Just to obey to the law one by one? No, di ba? No. Para ba sundin natin ang bawat isa na sinasabi ng kautusan? God give to us the law as a kindergarten teacher, di ba? Kindergarten teacher. Maliwanag ng kautusan ibinigay sa atin bilang tagapagturo. Yeah, because through the law we can come to the our Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, tayo makalalapit kay Kristo. Because through the law we can really understand I am true sinner. I need At sa pamamagitan ng kautusan, ay malalaman namin na tayo makasalanan at kailangan natin lumapit kay Kristo. Yeah, but who is this man? They try to obey one by one, again. Oh, try again. Pero alam natin na maraming mga tao ay susumikap na sundin bawat sinasabi ng kautusan. There are also people saying, after fasting and prayer, try, obey. Oh, this something hit myself. Yan ang dahilan kung bakit yan naranasan ko rin dati na ang ginagawa ko ay mag-ayuno, manalangin kapag ako'y nagkakasala, pinaparusahan ko pa ng aking sarili. Yeah, you see, this man Catholic members, they hit their body with the some very dangerous. What's that the name? Kaya po diba, sa mga Katoliko, kapag nagmamahal na araw, ay kinukuha nilang maparusahan ng kanilang sarili bilang pagsisisi. You know, Martin Luther, he separated from Catholic, diba? He separated from Catholic, like this Calvin also. At the time, it was very dangerous, but separated from Catholic and then they made Christianity. Yan din ang nangyari kay Martin Luther at kay Calvin na sila po hiniwala at nalaman nilang katotohanan at humiwalay sa mga Katoliko. People separate from Catholic Church, they also scratch their body, like hit their body all the time because of their sin. Pero bago nga po sila humiwalay sa Katoliko, ay kapag ka sila nagkakasala, sinasaktan din nila yung kanilang sarili. But when he teaching book of the Romans, he will change and come back to God. Pero na may turong nila, yung tinatawag na aklat ng Roma, sila po'y nabago at anumbalik sa Diyos. You understand the purpose of the law? Okay, come to the Jesus, stay on the grace of Jesus. Sapagkat nakita po nila na sa pamamagitan ng kautusan, ay pwede silang manubalik sa Diyos at manatili sa kanyang biyaya. Yeah, we cannot fully obey God's commandments. Hindi natin kakayanin lubusang sundin ang kautusan. Yeah, that's why Jesus died to the law. Kaya naman namatay si Kristo sa ilalim ng kautusan. Through the body of Christ, also we died to the law on the cross. Sa pamamagitan po ng katawan ni Kristo, namatay din tayo sa kautusan. That's why we are not still under the law. You are separate from the law. Kaya wala na po tayo sa ilalim ng kautusan at humiwalay tayo sa kautusan. Yeah, because already Jesus Christ fully obeyed law, and then He died to law. We also obey and fully died to law in Jesus Christ. Sapagkat kung paano si Kristo ay namatay sa ilalim ng kautusan sa kanyang pagsunod doon sa lubos na kautusan, tayo rin ay namatay na sa kautusan at nasunod na rin natin ang lubos na kautusan. By the new covenant, if you is the Holy Spirit and then the Word of God dwelling in you, you will be free. Kaya nga po sa pamamagitan po ng bagong tipan, kung matatanggap natin ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu Santo, tayo ay tunay na lubos ng malaya. Ezekiel chapter 36, Ezekiel 26. from 26, about 26. 26. Okay, from 26 hanggang 32. 32. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong tiba at aking alisin ang bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong ingatan ng aking mga katulan na isasagawa. At kayo'y magsisikahan sa lupay na ibigay ko sa inyong mga magulang. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. At ililisip ko kayo sa lahat ng inyong karubihan. At aking patutubuin ang trigo at ang aking panaramihin.
At hindi na ako magpapalita ng kagutom sa iyo. At ating pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang anis sa bukid upang huwag na kayo tumanggap ng banal na tustahan ng bunga gutom sa mga bansa. Kung magkakayoy, inyong maalala ang inyong mga masamang lakad at ang inyong magawa na hindi mabuti. At kayo'y may ayaw sa inyong sarili, sa inyong paningin sarili, dahil sa inyong mga kasamaan, dahil sa inyong mga kasuklam-suklam. Hindi dahil sa inyong ginagawa ko ito, sabi ng Panginoong Diyos, tantuin ninyo, kayo'y mga hiya at mga lito dahil sa inyong mga lakad o sa bayan ni Israel. According to this new covenant, we have this Holy Spirit. Ayon sa mga tipahan ay tinanggap natin ng banal na Spirit. That's why without Holy Spirit, you cannot really understand who is God and the Bible. Kaya nga kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi natin makumahan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's why really I thank God because today I can understand who is God, also Bible, At kung sa by the Holy Spirit. dapat sa Diyos sapagkat naunawa ang mabuti kung sino po ang Diyos at kung sino ako ano ang salita. According to verse 32, diba? Verse 32, by the Holy Spirit, we have to be ashamed and compounded for our own ways. Diba? What's the meaning? What's this meaning? Ano ba po ba talagang ibig sabihin sinasabi sa Trinity Diyos na kayo mahiya at magalito dahil sa inyong mga lakad? Yeah, because by the Holy Spirit, when we see our own self, diba? Own self, this we feel ashamed. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, kapag nakita natin ang ating malakad, mahihiya ang bawat isa sa atin. Already I told you, Hebrews chapter verse 12. If you know the word of God, by the Holy Spirit, everything will be all our sin and happiness, everything will be revealed. Pero yung kawalan ng apat, lahat ng labing dalawa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu Santo, lahat ng mga bagay na hindi mahiya, hiya-hiya pa. All kind of our sin and mistakes, dirty mind, and all revealed by the Holy Spirit. And then we will be like this. Lahat sa kasalanan at lahat ng ating karamihan sa tulong ng banal na Espiritu Santo, ilalahat niya ito at maglilis na tayo buwan. Yeah. Same, diba? When the Holy Spirit during us will be saved, will be ashamed. Kaya nga po kapag lumagay sa atin ang banal na Espiritu Santo, mararanasan natin ang pagkahiya. Why? To come back to Jesus. Ito pang Jesus tayo, Christ. makakambalik kayo sa Kristo. Okay, that's why thanks God because we have already this Holy Spirit. Kaya po nagpapasalamat tayo sa pagkatinanggap na natin ang banal na Espiritu. Only by the faith, we can reach the Holy Spirit. At yan is pamagitan lang ng pananampalataya. Yeah, because today there are many different teachings, no teaching in the world. They ask the members, you do, let us do this Holy Spirit. Tunay po na marami pong katuwang mali ang mga church at mga iglesia ngayon. Ang sinasabi niya para matanggap niyo ang banal na Espiritu Santo, kailangan nitong gawin. Yeah, in the seminar, in the conference, they said, this is the fire of the Holy Spirit. They said, this is the At fire of the Holy Spirit. magkakaroon sila ng mga pag-aaral na katulad nito, sinasabi niya, tanggapin ninyo ang apoy ng banal na Yeah, Espiritu. because they don't know what's the meaning of the fire of the Holy Spirit. Pero ay wala lang kung ano yung sabihin ng apoy ng banal na Espiritu. What's the meaning of the fire of the Holy Spirit? There's a judgment of the God, the question of God, the question of God. Pero alam natin na yung apoy ng banal na Espiritu Santo ay tinutukoy po doon sa katulan ng Diyos, sa paghukom ng Panginoon. Yeah, they want to be cursed by the Holy Spirit, diba? Because they don't know the Bible. Ibig sabihin, gusto nilang sumpahin sila sa pamagitan ng Espiritu. Yeah, already you receive the fire of the Holy Spirit in Jesus Christ, Kung hindi tayo po ay tumanggap na ng apoy ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesus. That's why we will not go to hell and then we will not stay in the torment of the Kaya hindi na Hades. po tayo papasok sa impyerno at hindi na tayo papasok sa kaparusahan. 2 Corinto chapter 1 verse 20 hanggang 22. Unang Korinto, kabanatang 1, talata po 20. Please you understand who is Holy Spirit. How this is Holy Sa Spirit. pamamagitan nito ay magawa namin kung sino ang banal na Okay, Espiritu. sabay-sabay. Sapagkat maging sa daan pa ng mapangako ng Diyos ay nasa Kanya ang buo. Kaya nga naman sa Kanya ang siya'y nawa na kinalulahati ng Diyos sa pamamagitan namin. Ngayon, siya lang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahayag sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. The promise of God, diba, all the time in Christ Jesus, yes, diba, yes. By faith, ako kaya ako siya. Sinabi ko, ng mga pangako ng Diyos ay laging na kay Kristo, kaya naman tayo ay laging nasa oo. Yeah, about the
covenant, about the covenant people. Covenant, yes, I believe in Christ Jesus. Kaya nga po kapag sinabi ni ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tunay na ito'y totoo. About Holy Spirit, new covenant, yes, in Christ Jesus. This is Holy Spirit. Kaya naman maging ang banal na Espiritu Santo, kung ito'y naka Yesu Kristo, tiyak na ito'y matatanggap. Yeah, that's why already this Holy Spirit in Christ Jesus and God still us by the Holy Spirit. Kaya naman tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, tayo sinel naman ng banal na Espiritu. Galatians chapter 2, Galatians yeah, verse 2 and 3, sabay-sabay pa. 2 hanggang 3. At ako'y mamon dahil sa kahayag at sinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo ng aking pinangangaral sa gitna ng mga hindi tatapwat sa harapan ng mga mahal ay salihin. Baka sa anumang paraan ako'y tatakbo at tumakbo ay walang kabuluhan. Tatapwat, mag-isip dito man nakasama ko. Bagamat Griego ay hindi napilit na patuloy. Galatians chapter 3, verse 2 and 3. Galatians chapter 3, verse 2 and 3. Ito lamang ang ibig ko malaman ninyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawang ayon sa karusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamamanggalan ninyo. Kayo nagpasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasaktan kayo sa laban. Yeah, Apostle Pablo said, did you receive the Holy Spirit by the works of the law or by faith? Sinabi mismo ng Apostol Pablo, tinanggap niyo ba ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ng Yeah, which means you can receive the Holy Spirit by only faith, not other pieces of the law. Ibig sabihin, natatanggap naman natin ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. But verse 3, why you are so foolish? Because you began in the Holy Spirit. But why again you go back to the law? Pero pagdating sa press, napakamangmang na baga ninyo. Kayo nagpasimula sa Espiritu, kayo nagpapakasakdal kayo sa laman. Yeah, you know, if me and Pastor Manny only teaching about the law and then God said to judgment, do not many members they follow us. At alam niyo ba na kung ako at sa Pastor Manny nagtuturo lamang tungkol sa kautusan at ganito ang yung gagawin at ito ang hindi yung gagawin, alam ko maraming susunod sa amin. If we push the opening, they open to God. At alam ko po kung ihigit namin ang pagbibigay, maraming magbibigay. Yeah, before I told you that two pastors, they need to control by the law. Members Sapagkat by the law. alam natin na madali po kontrolin ng isang pastor ang iglesia sa pamamagitan. Yeah, because all the men, you have this mind. Sapagkat ang mga tao ay merong religyoso ay sa I know, it's very hard to use separate from this mind. at naniniwala kong mahirap umiwalay sa religyoso at kaisipan. That's why already I told you, to me also, it's very hard. Take a long time. Kaya kahit sa akin din, naranasan ko, mahirap ito at mahabang panahon bago na iwan. Yeah, because still you have this understanding the Bible and also you have a strong this mind. Sapagkat nagkakaroon pa tayong kamalian sa pangunawa sa Biblia at tayo natin ang religyoso pananampalataya. That's why when I preach the truth, some of our members cannot understand. Kaya kapag nagtuturo ako ng katotohanan, hindi ito natatanggap agad ng mga membro. Okay, anyway, already you have this Holy Spirit by your faith. Tandaan natin na tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. That's why please do not go back to religion. Kaya huwag tayong babalik sa religiyon. Galatians chapter 3 verse 14. 3:14 upang sa mga hindi dumating ang pagpapala ni Abraham na namin sa Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Yeah, only by the faith we receive the promise of Holy Spirit. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap natin ang pangako ng Espiritu. Ephesians chapter 1 verse 13. Efeso 1:13 Nasa kanya kayo rin ba ay pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman wala na kayo magsapalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. You heard the word of truth and the gospel of salvation, and then having believed, and then you see by the Holy Spirit of God's promise. Sinabi dito na narinig ninyo ang aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng kaligtasan at kayo'y tumanggap ng tinatakan ng Espiritu Santo. Already I told you, Ephesians chapter 1, that is you first covenant before the creation of the world. Sinabi natin na yung Efeso kabanatang 1 ay ang unang tipan ng Diyos bago pa nilikha sa This already God's mind, God's plan. When you receive the gospel, when you believe the gospel of the truth,
you release the Holy Ibig Spirit sabihin by the Holy po, Spirit. yung kaisipan ng Diyos sa agad, pag tinanggap natin ang mabuting balita, ay tatanggapin natin ang Espiritu Santo. Yeah. Thanks God because already we are born again Christians. Pasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay pinanganak na muli. Yeah, according to John chapter 3 verse 5, unless one is born of the water and the Spirit cannot in the kingdom of God. Paano sinabi sa Juan Kabanatang 3, talatang 5, maliban ng isang tao, yung panganak na muli sa tubig at Espiritu, hindi siya makapapasok sa kanya. Then it is born of the flesh is flesh, diba? Born of the flesh from our parents, born by the flesh. Doon sa isa sinabi, pinanganak sa laman, ay laman nga. Yeah, but it is born of the Spirit is Spirit. Pero may pinanganak sa Espiritu, ay Espiritu nga. Which means not new spirit, not new spirit. Holy Spirit become our spirit. Ibig sabihin, pala ng Espiritu Santo, naging ating Espiritu. Hallelujah. This is Bible, born by the Holy Spirit. But if you are born of the Holy Spirit, is Spirit. Na kapag tayo pinanganak sa Espiritu, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. John chapter 6:63 also same, diba? It is the Spirit who gives life. Only Holy Spirit gives life to us. At yan din ang sinabi sa Juan Kabanatang 6, talatang 4, ang Espiritu nga ang bumubuhay. And then the words that I have spoken to you are spirit and the life. At ang mga salitang sinenda sa iyo, bawang Espiritu at bawang buhay. Okay, let's see the Hebrew chapter 4 verse 12 and 13. Sabay-sabay kayo. Hebreo 4, 12 hanggang 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa at matalas kaysa anumang taba na may dalawang dali. Bumabaon hanggang sa maging walay ng kaluluwa at espiritu na mga kasukasuan ng lupa at madaling kumilala ng mga pag-isip at mga hapak ng puso. At walang anumang kilala na hindi nahayag sa aming panangin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay iba at ay sa harapan ng mga mata, niyang ating pagsusungitan. Thanks God. By the Holy Spirit, it is work of the Holy Spirit. Destroy our sin and our own self. At yan ang gawa ng Espiritu na alisin at silangin ang ating lumang pagkatao. Ephesians chapter 4 verse 12, 20 to 23. Efeso, Kabanatang 4, talatang 22 hanggang 23. At iniiwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay ang nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa kahalayan ng pagkataya. At kayo ay napagpapol sa Espiritu na inyong pag-iisip. Already we put off our own self and become new creation. Sabi doon, iniwan na natin ang ating lumang pagkatao at tayo bilang isang tao. That's why verse 23, to be made new in the attitude of your spirit. At kayo yung bago sa Espiritu ng inyong pag-iisip. Yeah, the mind is not mind, it's spirit. Pneuma. At yung sinasabi doon ay luma. Okay, one more time. Let's see the Romans chapter 8, verse 9 from 9, 11. 8, 9 hanggang 11. Yeah, but you are not in the flesh, but the Spirit, Holy Spirit, because the Spirit of God dwells in you. Sabi niya kayo wala sa lupa, kundi nasa Espiritu. Yeah, verse 10, but if Christ in you, body is dead because of sin, but the Spirit is life because of the righteousness. At sinabi dito, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay, dahil sa kasalanan, tatapat ang Espiritu ay buhay, dahil sa kapatid. Yeah, by the righteousness of Jesus Christ, Holy Spirit become our life, like as our spirit. Kaya nga po sa pamamagitan po ng katwiran ni Kristo, ang Espiritu Santo ang ating naging katwiran at siya ang ating naging Espiritu. Yeah, and then verse 11, but that's why we read from this by the Holy Spirit. Kaya nga sinabi doon sa 11 tayo muli nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And Romans chapter 7, verse 6. Roma 7:6. Tatapat ngayon tayo naligtas sa katusan, yaman tayo namatay doon na nakatatali sa atin. At dapat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong Espiritu at hindi na alalahan ang sulat. Yeah, Romans chapter 7 says about our old husband, says about our old husband. Tinutukoy po ng Roma Kabanatang 7 ang ating dating asawa. That's why we separate from old husband and then come to new husband Jesus Christ, so that we should serve in newness of the Spirit, new spirit, like new spirit.
nahiwalay na tayo sa dating asawa at patuloy tayo tumungo sa ating bagong asawa. Kaya si Kristo upang matanggap natin ang Espiritu Santo. And the Philippians chapter 3 verse 20, that's why our citizenship is in heaven. At mula doon sa Pilipos Kabanatang 3, Talatang 20, tayo ay mga tagalangit. That's why from which in heaven to heaven, we also eagerly wait for the Savior, our Jesus Christ. At mula sa kanilitay, hinintay natin ang ating tagapagligtas na ating Panginoon sa Kristo. Really, thank you, Jesus, because by the that's of Jesus Christ already reached the Holy Spirit. Nagpapasalamat tayo kay Jesus sapagkat sa pamamagitan ng kanyang katwiran, tinanggap natin ang banal na And Espiritu. then Holy Spirit become our life, and Christ become our spirit. At ang banal na Espiritu Santo ang naging ating buhay at siyang ating naging Espiritu. That's why in the heaven, we will not separate from Holy Spirit. Holy Spirit will be us forever. Kaya mas sa kalagitan, hindi tayo mahiwalay sa banal na Espiritu, siya ang ating naging Espiritu That's why- ng kakayanan. That's why in the heaven, we have no two minds, only one mind with the Holy Spirit. One thing. Sa kalamitan, wala na tayong ibang Espiritu, kundi isa lamang natin ang ating kaisipan, katulad ng Espiritu Santo. And then the Holy Spirit Christ says, come, you are thirsty, come, and then drink. Kaya kasama po ng Iglesia, ay sasabihin po ng Espiritu Santo sa atin, tayo lumapit at uminom. Why? Because there's living water in the Holy Spirit. Sapagkat mayroon talagang tunay na tubig sa Espiritu. That's why brother Jesus Christ also giving to them living water by the Holy Spirit. Kaya maging ang dugo ng Panginoon sa Kristo binigay sa kanila ang tubig sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yeah, that's why John said, diba, if you use the Holy Spirit, the Holy Spirit, like I said, living water coming up from your mind. Kaya masabi ni Juan, kapag tinanggap natin ng banal na Espiritu Santo, ay dadagoy ang tubig papanog dito sa ating mga puso. If you deny your own self, finally, Holy Spirit will flow over like a living water. Kaya kung nilimutin natin ang ating umang mga pagkatao, tunay na lilitaw at manifesto sa Kristo. And then you will live by your living water, by the Holy Spirit. Living water of the Holy Spirit, also your family, your members, your neighborhood, also they live. At babalong sa atin ang tubig na nagbibigay buhay, hindi lang sa atin, kundi sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating iglesia. Yeah, that's why we thank God because already we have this Holy Kaya Spirit. salamat sa pagkatinanggap na natin ang banal na Espiritu. You'll be eternally stay in the heaven. At tayo ay mamubuhay magpakailanman kasama ng Espiritu. By the Holy Spirit, already you can cast children. Already you are sealed, but you are sealed as a cast children. At sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo ay magiging anak ng That's why Apostle Pablo said, you can call to God the Father, Abba Father, because by the Holy Spirit. Kaya naman sabi ng Apostol Pablo, pwede na tayong tumawag at malayang tumawag ng Ama, Ama. Eternally, you can stay in the Father's house. At pwede na tayong nanatili magpakailanman sa bahay ng ating Ama. Hallelujah. Amen. Okay. It's good. Pagkakaroon na tayo ng short break.